ibig sabihin ng Taal na naging kapalit ng Balayan bilang kapital ng Batangas? Borneos ang una nakatagpo at ninirahan dito hanggang sasakupin sila at ang kanilang mga kaibigang Insik at Malay. Noong taong 1572, itinayo ng Augustinian missionary ang Catholic Mission sa Taal na naging daan ng unti-unting pagbabago ng pamumuhay dito. Pagkalipas ng 3 taon, sinalakay ng mga matatapang na Moro ang pinakapusod ng Taal, dahilan upang lumipat ang mga taga rito sa bahagi ng Taal na malapit sa kasalukuyang bayan ng San Nicolas. Ayon sa kasaysayan, sa Taal nagsimula ang kultura ng Batangas. Dahil dito, idiniklara ito bilang kabisera ng probinsya noong 1732. Bukod dito, itinuring din ng Taal na isa sa pinakamayamang lugar sa Pilipinas. Kabilang sa mga tanyag na instrukturang itinayo sa Taal ay ang simbahan ng San Martin de Tours. 1572 na magsimulang sumabog ang Bulkan Taal. Noong 1754, inilubog nito ang mga bayan sa baybayin ng Lipa, Bawan, Tanawan at Taal kasama ang San Martin de Tours na nalubog ang mahigit na kalahati ng gusali. Ayon sa paglalarawan ng isang paring Agustinian, maihahantulad ang pagsabog na iyon sa Sodom sa Biblia. Dahil dito, inilipat ang kabisera sa Batangas na nooy ginawa na rin pangalan ng buong probinsya. Inilipat ng mga natitirang Taaleño sa pamumuno ng parish priest ito ang Taal sa isang mas mataas na lugar sa Kaysasay, na kilala natin bilang Taal sa kasalukuyan. Dito, muling itinayo ang Basilica of San Martin de Tours na ginawang National Shrine noong 1974. Mistulang isang higante ang Taal Basilica, kumpara sa ibang gusali sa Taal dahil nakatayo ito sa isang burol. Gawa sa nagagandahang coral stone, idinisenyo ito ni architect Don Luciano Oliver. Paborito itong dayuhin ng mga turista at kadalasan ay pinamamahayan ng lupon ng mga paniki. Dayuhin din ng mga turista ang Church of Kaysasay, kung saan matatagpuan ang pumosong imahen ni Virgin Mary na sinasabing natagpuan ng isang mangingisda sa baybayin ng Taal noong 1603. Ang kwentong ito ang nagpatibay ng paniniwala ng mga Taaleño, gayon din ng mga Inchik sa Katolisismo. Milagroso umano ang imaheng ito na nakagagamot ng iba't ibang klase ng karamdaman. Ito ang pueblo ng bayan ng Taal. Bakas na bakas ang impluwensya ng Espanyol, gaya sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Ngunit sa ilang bahagi nito matatagpuan ang tirahan ng ilan sa ating mga bayani na lumaban sa Espanyol. Ang bahay ni Don Felipe Agoncillo na nagdisenyo ng watawat at ang bahay ng asawa niyang si Don Marcela Marina Agoncillo na siyang tumahi ng watawat habang nagtatago si Don Felipe sa bansang Hapon. Nandito din ang bahay ni Don Leon Apacible na bahagi din ng Rebolusyon. Isa siya sa mga lumagda sa Malolos Constitution noong 1899. Sa isang bahagi naman, malapit lang sa San Martin de Tours, makikita ang pinagpirhan ng mga unang misyonaryo. Halos hindi ito makilala dahil hindi ito inaalagaan o muling itinayo. Nagsasama man ang bakas ng Espanyol at Revolusyonaryo, nasa puso man ng mga Taaleño at karamihan sa ating mga Pilipino ang Katolisismo, malinaw ang pagtaboy sa mga Espanyol. Isa ang Taal sa magandang period village na nasa isang burol sa probinsya ng Batangas. Payapang lugar ang Taal, ngunit nagsusumigaw ang yamang kultural, tanawin at kasaysayan ng mga nagdaang siglo. Ako po, si April Halimbawa, at ito ang Biyahe Eksklusibo.
Isa ang Taal, Batangas sa pinagmamalaking bayan ng Pilipinas dahil sa taglay nitong mga makasaysayang pook at kaakit-akit na mga tanawin. Kaya't hindi may tatanggi na tunay na taglay ng Taal, Batangas ang mga lugar na di ninyo panghihinayangang puntahan na tanging dito lamang matatagpuan. Halina't ating lakbayin. Ako po si Marian Hasela. Samahan ninyo ako sa biyahe eksklusibo. Para sa unang destinasyon natin, ipakikilala namin sa inyo ang Taal Volcano, ang pinakamaliit na bulkan sa buong mundo. Kung nais man ninyong masaksihan ang kamangha-manghang kagandahan nito, Taal Lake ang tanging lugar na dapat nating puntahan, kung saan bukod sa natatanaw nyo, ang kabuuan ng Bulkang Taal ay marerelax pa kayo sa sarap ng simoy ng hangin, kasabay ng pagtatampisaw sa malinis na tubig. At kung balak man ninyong mapalapit sa kaakit-akit na munting bulkan at maakyat at masilayan ang tuktok nito, ay maaari rin kayong mag-rent ng bangka mula sa mga mangingisda sa halagang abot kaya. Ang next spot naman po natin ay para sa mga kababayan nating nais alamin ang kasaysayan ng pook na ito. Marami ang kaganapang ukol sa kasaysayang Pinoy ang tumatak sa napakagandang lugar na ito ng Taal, Batangas. Ilan sa mahalagang paksa ng ating kasaysayan ang naganap sa mga tahanan ng mga tanyag na tao ang naging bahagi ng ating nakaraan nang magpasa hanggang ngayon ay pinangangalagaan ng ilang mga museo rito. Makikita natin ang mga kagamitan at tahanang malakas tila na napaglipasan na rin ng panahon. Una po naming tinungo rito ay ang bahay ng pamangkin ni Marcela Agoncillo na si Don Gregorio Agoncillo, na isa sa pinakamayamang personalidad dito sa Pook ng Taal. Makikita sa kanyang bahay ang antigong unang mga kagamitan ng kanilang pamilya. Ganon din ang mga personal na gamit ni Don Agoncillo. Maging ang mga liham na naitala sa pamilya nila mula sa mga ilang sikat na personalidad tulad ng liham at sulat kamay ni Emilio Aguinaldo ay matatagpuan din sa museong ito. Sino nga ba sa atin ang hindi makakakilala kay Marcela Agoncillo? Siya ang isa sa mga tumahi ng ating watawat na naging sagisag ng ating pagka-Pilipino. Kaya naman talagang sinadya ng grupo ng biyahe eksklusibo ang kanyang museo upang maipasilip sa inyo. Sa pinakaibabang bahagi ng kanyang tahanan matatagpuan ang mga larawan na nagtataglay ng kasaysayan ng ating bansa. Pagpanik ninyo sa itaas ay makikita naman ninyo ang mga ilan sa personal na pag-aari ni Marcela Agoncillo, ang kanyang mga kasuotan, religious items, at ilan sa kanyang mga palamuti sa katawan. Kaya naman sa mga turista at kababayan natin na libangan ang mga antigong kagamitan, sinisigurado naming best spot ang dalawang museong ito. Nabibilang din sa isa sa mga dinadayong lugar ng Taal, Batangas, ang milagrosong groto ng Birhen ng Kaysasay na sinasabing may mahiwagang tubig na nakakapagpagaling raw ng mga anumang karamdaman. Marami na rin na nagpatunay na residente ng Taal na ang tubig sa balon ng groto ng Birhen ng Kaysasay ay tunay na milagroso at banal sapagkat sa mga napagaling na nitong samut-saring karamdaman. Kaya talaga namang pinuntahan ito maging ng ilan nating mga kababayan. Maging ang grupo namin ay tinungo ang balon upang maranasan ang bisa ng hiwaga at banal na tubig na ito. Kami sabay-sabay na nagdasal dito bilang panata sa Birhen ng Kaysasay at sa may kapal at nagdala rin ng mahiwagang tubig upang maipasalubong sa aming pag-uwi. At syempre, sa pag-iikot ninyo at pagpasyal dito sa Pook ng Taal, hindi ninyo dapat palagpasin ang pagkakataong makita at mapasok ang Basilica of St. Martin de Tours. Pangatlo sa pinakamalaking simbahang Katoliko sa Asya ang nasabing basilika, na nagtataglay din ng iba't ibang kasaysayan ng ating bansa. Tunay na kamangha-mangha ang loob ng simbahang ito, kung saan matatagpuan din ang replika ng imahe ng itim na Nazareno sa Quiapo, ang patron ni St. Martin de Tours, the Warrior, imahe ni San Roque at ng Virgin of Kaysasay.
Kaakit-akit din ang disenyo sa loob at labas ng basilika na talaga namang pinangangalagaan ng mahusay na mga mamamayan ng Taal. Dahil magpahanggang sa ngayon ay taglay pa rin ito ang orihinal nitong pagkayari na may alaala ng nakaraan. Kapag inabot naman kayo ng gutom at pagod sa pag-iikot ninyo sa napakagandang lalawigang ito, tulad ng grupo namin, maaari rin ninyong dayuhin ang JC Food and Beverages sa kahabaan ng Diversion, Barangay Tulo, Taal, Batangas. Na bukod sa maganda at kahali-hali ng ambience, nila ay siguradong mapapa-thumbs up kayo sa sarap ng mga pagkain at tiyak na abot kamay ng inyong mga bulsa. Mas lalo pa kayong magaganahan sa mga ngiti at magagandang kaugalian ng mga nagtatrabaho rito. Ayan, at naihatid po namin sa inyo ang mga tourist destinations na hindi nyo dapat palagpasin kung mapapabisita man kayo sa napakagandang lugar ng Taal, Batangas. Ito po ang biyahe eksklusibo. Ako si Marian Hasela. Pagbubunta, Balisong at Panutsa ay ilan lamang sa pinagmamalaki dito sa Taal, Batangas. Dahil sa angking galing at talento ng mga Taalenyos, dugo at pawis ang pangunahing puhunan upang may pagkakitaan. Ang buhay at hanap buhay ng mga Taalenyos. Tara na't sumama sa biyahe eksklusibo. Simbolo ng kagitingan at katapatan ng mga Talenyo ang Balisong. Pero sa paglipas ng panahon, humupa na rin ang tensyon at tuluyan ang kanalimutan ang nadungisang imahe ng Balisong. Itunuring na rin ng mga Talenyo ang paggawa nito bilang isa sa mga pangunahing hanap buhay rito, na pinagtuunan nila ng panahon upang mapaunlad at masimulan ang industriyang ito. Ilang henerasyon na rin ang nagdaan, pero hanggang sa ngayon ay buhay pa rin ang industriyang ito. Tila malabong mawala ang kabuhayang ito ng mga Talenyo dahil patuloy pa rin itong minamana ng bawat henerasyon. Ika nga nila, nasa dugo na ng bawat Talenyo ang ipagpatuloy ang naitaguyod na ng kanilang mga ninuno. Halos lahat ng klase ng balisong ay makikita rito. Mula sa gahiganteng laki hanggang sa pinakamaliit na klase ay meron dito. Kasabay nito ang samut-sarang disenyo na talaga namang pang world class. Pero, ayon na rin kay Aida Maligaya, ang may-ari ng Maligaya Metal Corporation,
Apektado na rin ang industriyang ito ng pagtataas ng mga pangunahing materyales na ginagamit sa paggawa ng balisong. Maging ang mga manggagawa rito ay apektado rin. Katulad ng balisong, nakatatak na rin sa mga Taaleño ang pagbuburda. Si Marcela Agoncillo pa nga na nagtahi ng kauna-unahang bandila ng Pilipinas ang itinuturing nilang nagpasimula ng pagbuburda dito sa Taal. Hindi man kasing lakas noon ang kita sa pagbuburda, ay patuloy pa rin itong buhay dahil na rin sa pag-export ng mga produkto rito. Hindi lamang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Matagal na ito, hindi pa ako tao nag-i-impress dito. Hindi pa na ang aming mga ninunupa. Hindi ko nila ang malaking ganos. Baka ito'y mga, hindi ka 100 years. Sa mga sinauna pa po. Oo. Lalo ako, 72 na ngayon ako nang magtahi. Kasi sasabi niya, salta ko Ang ilan naman sa kanila, katulad ni Aling Nercidita Ludas, na halos 8 dekada nang nagbuburda ay ginagawa na lamang ito bilang libangan. Kabaligtaran naman ito si Aling Lorna Toleros na araw-araw sa pagluto ng panutsa. Ang dahilan kaya mataas ang kinikita mo ay mabenta. Pag mabenta ang panutsa, di siyempre mataas ang iyong kita dahil araw-araw yon. Pag mahina ang benta, di mahina din ang iyong kita. Walang gagawin eh. Mabenta siya ngayon. Ay hindi. Ang mabenta eh pagka Christmas. Pagka magse-sem break. Panahon. Weather. Tsaka ngayong May, malakas ang panutsa pag summer. Malakas raw kasi ang panutsa, lalo na sa buwan ng Tag-init kung saan maraming turista ang dumarayo rito. Dahil sa kanila ang galing sa paggawa ng iba't ibang klase at yari ng balisong, paggawa ng panutsa at pagbuburda, tayo ay pinahanga ng mga Taaleños. Talaga naman ang mga Pilipino ay namumukod tangi sa mga talentong tiyak na may pagmamalaki. At ito si Nina Villarreal, hanggang sa muli. Ito ang Biyahe Eksklusibo. Ang Pilipinas ay mayaman sa mga kultura tradisyon. May kanya-kanyang pinagmulan at samut-saring kahulugan. Halina't atin silipin at tuklasin ang kakaibang kultura tradisyon ng Taaleño. Samahan niyo ako dito sa Biyahe Eksklusibo. Tunay nga naman ang bawat isla dito sa Pilipinas ay hitik na hitik sa iba't ibang kultura tradisyon na tunay namang nagsasalamin sa mga kaugalian na hanggang sa ngayon ay nakatatak na sa ating mga Pilipino. Dito sa Taal, patuloy pa ring masasaksihan ang mga kaugaliang nag-ugat pa sa mahabang panahon. Marahil dahil na rin sa patuloy ng pagsisimba ng mga Taaleño sa mga makasaysayang simbahan ng Our Lady of Kaysasay at Basilica of St. Martin, kung kaya't binansagan silang bilang mga relihiyoso. Dinarayo ng mga deboto dito sa simbahan ng Our Lady of Kaysasay ay ang pinaniniwalaan nilang mapaghimalang birhen ng Immaculada Concepcion. Ayon sa comics na mabibili sa simbahan ng Kaysasay, taong 1603 nang namalaot ang mangingisdang si Juan Maningkad upang mangisda, pero imbis na isda, kumikinang na birhen ng 10 pulgada ang laki ng kanyang nakuha. Ano nila, sa
sa maliit na tuklong ngayon, may dating hindi dati itakot ng San Nicolas eh. Parang ginawa nilang pinakaimahe ng simbahan yun. Tapos di ang mga tao yun ang sinasamba dahil dati namang wala mga imaheng gayon. Ngayon kuhaan yung imahe na yan, pinagpagawa ng isang maliit na simbahan. Ito nga, ito'y maliit pa noon. Ngayon nung ito'y gawin ng simbahan ito, ay ang bira na yun nawawala. Nawawala po. Nawawala. Tapos Bakit po nawawala? nagbabalik din. Nawawala tapos nabalik din ng hapon. Kaya naman yan inalagi na binyaga ng Awalay doon kay Sasa. Ayun ay dahil sa merong ibong kasay-kasay, yung kingfisher, na lagi nang nagpupunta dito sa simbahan. Mula noon, pinangalanan na yan ng Our Lady of Kaysasay mula sa kasay-kasay na ibo. Ang hindi po ba yung kasi may nabalitaan po ako na kung bakit rin daw kasay-kasay kasi yung mga Kastila daw hindi nila ma-pronounce yung kasay-say. So kasay-kasay yung Doon nga sa hindi nila ma-pronounce yung salitang kasay-say. salitang Kasay-say. yung ibon na kasay-kasay. Opo. Ang kanila, yun talaga yung kasay-kasay, ang ibon, yung kingfisher. Kinaugalian na rin ng mga tao dito na iprosesyon ang imahen sa 4 na barangay ng Taal. Kamangha-mangha naman ang laki at ganda ng Basilica Church. Isa rin ito sa pinakamatandang simbahan dito sa Taal. Tuwing piyesta, kinaugalian na rin ng mga Taalenyo ang iprosesyon ang iba't ibang uri ng balisong. Pagpapakita ito ng kanilang ipinagmamalaking kultura, ang paggawa ng balisong. Talaga namang hindi matatawaran ang kakaibang kultura tradisyon na tumatak na sa bawat isipan ng mga Taalenyo. Iba-iba man sila, subalit iisa ang paninindigan, ang maibahagi at makilala sa isa sa mayaman at makasaysayang bayan, ang kakaibang kultura tradisyon ng mga Taalenyo. Ako si John Rayala. Ito ang biyahe eksklusibo. Bukod sa mga mambuburla at manggagawa ng balisong, ang grupo ng mga mangingisda ay isa rin sa mga pinagmamalaking personalidad ng Taal, Batangas. Samahan ninyo ako at ang aking grupo at ating silipin ang buhay sa gitna ng alon at init ng araw. Ang mga mangingisda ay tinuturing na isa sa mga bayani ng ating bansa. Ngunit unti-unti na natin silang nakakaligtaan sa paghaba ng panahon. Bumisita kami sa Taal, Batangas upang alamin ang kultura ng mga tao dito at isa na ay upang mabigyan pansin ang mga mangingisdang Taalenyo. Manong, ano po yung pangalan nila? Manuel Gamo ho. Manuel Gamo. Ilan taon na po kayong mangingisda, kuya? Matagal na, halos bata pa kami. Ito na hanap buhay namin eh.
So, hindi nyo na po naisip na mag-iba ng trabaho o umanap ng ibang mapagkakakitaan? Hindi, meron din kami sa palaisdaan naman. Palaisdaan po. Bali, ilang beses po kayong pumapalakad, kuya, sa isang araw? Isang beses lang, tuwing hapon lang. Tapos sa umaga na lang binabalikan yung lambat. Sa umaga na. So hindi po talaga yung buong oras na nakaantabay kayo dun sa lambat nyo? Aba, hindi. Niiwanan na namin yung lambat tapos sa umaga na lang kami nabalik. Okay naman po yung negosyo. Ayos naman. Kung paano po ba ang dito, ang transaksyon, yung presyohan ng isda? Pag nagbibinta, Opo, panagbibenta po. may kumunakuha na din dito sa amin ng isda. Dinadala sa ibang bayan. Mga malakihan din po ang ano. Oo. Pero kung kayo po, magkano po yung average na kinikita niyo po sa isang araw? Wala pa 1,000 minsan. Minsan wala pang 500. Depende rin Depende po. rin nun sa panguhuli. Ano po yung mga pangunahing klase ng isda na mabiling-mabili dito? Ito, tawilis lang ang aming ginagamit ng panlambat namin eh. Hindi kami nagamit ng ibang lambat. So bali tawisa po talaga yung ano. Paano po yung iba namin nakikita na may tilapia po? Ayun, may mga palaisdaan sila. So kayo po, ano po kayo talaga, mga isda lang? Tapos nakaranas na po ba kayo ng mga masasamang karanasan sa dagat? Halimbawa po, pag may bagyo o kaya hindi maganda ang panahon. Minsan lumubog na rin kami dyan sa lawak. Pero hindi naman po ganong Hindi naman masyadong noon. grabe. Kapag alam namin may bagyo, hindi na kami napalaot eh. Delikado, pagkapapalaot pa. Minsan po ba, kuya, umuwi din po kayong luhaan o kaya konti ang huli? Kasama yun sa aming pagkukuhan dahil pag walang huli, walang huli. Meron misa naman, marami. Ngayon, tsamba-tsamba din lang. Mga di ba narinig po natin yung mga ibang mangingisda gumagamit po sila ng ibang illegal na paraan na pangingisda katulad ng paggamit ng mga dinamita o kaya yung yung tinatawag na yung quarrying po ba yun? Dito wala naman nagamit ng gayong illegal dahil lawalaan to, maliit. Bawal dito talaga yun. Bawal po. Pero may mga narinig po ba kayong mga insidente o story na mga mangingisda na gumagamit po ng mga illegal na paraan? Meron hindi dito sa iba, dun sa dagat labas naman yun. Sa alat. po. Dito sa tabang walang nagamit ng gano'n. Ayos naman po ba yung buhay nyo dito sa yung within sa komunidad nyo po? Ayos na rin. Nakakapagpaaral pa rin kami kahit pamamantila, pagpaaral ng mga anak. Hindi na po ba naisip iwanan yung hanap buhay ng pangingisda o iniisip na makipagsapalaran sa ibang lugar? Sa akin ayaw ko. Dito na lang ako. Yung ibang mga anak ko, baka yun, ng mga ibang bansa, ayaw yata mamante, magtangad ng lambat. Simple lang ang buhay sa Taal, kaya't marami dito ang umaasa sa pangingisda. Ngunit sa pagpapatuloy ng paglala ng kahirapan sa buhay, hindi malayong maging kulang ang kanilang kita sa ganitong klaseng pagkakakitaan. Isa lang si Mang Manuel sa maraming mangingisda dito sa Taal. At sa kabila ng lahat, may tuturing pa rin natin silang mga yaman ng bansa. Mga taong mayaman sa kultura, mga taong may dignidad, mga bayani ng ating panahon. Inyo pong natunghayan ang buhay mangingisda. Ako po si Ritsky Hervasio, kasama ang grupo ng mga mangingisda dito sa Taal, Batangas para sa biyahe eksklusibo!